Lolo Iking, bakit niyo po pinaalis kagad si Aling Rose? Hindi niyo pa nga po nasisimulan ng panggagamot sa kanya. Parang mahihimatay na yata yun sa sobrang putla eh. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon, Limuel. Parang hindi sapat ang lakas ko ngayong araw para manggamot. Sinabi ko naman kay Rose na sa ibang albularyo na lamang siya magpagamot. Pero Lolo, ikaw ang pinakamagaling na albularyo rito sa Bulusan. Lahat nga yata na may sakit at may nararamdamang kakaiba. Sa inyo po nagpapagamot. Tsaka, ngayon ko lang po yata nakita na may hindi po kayo ginamot. Hindi ka ba nakikinig, Limuel? Hindi nga maganda ang pakiramdam ko ngayon. Isa pa, ramdam ko na unti-unti nang nawawala ang kakayahan kong manggamot. Siguro ay dahil sa tumatanda na rin ako. Lolo, kalabaw lang po ang tumatanda. Bakit? Kalabaw ba ako? Hindi naman po sa ganun ang ibig kong sabihin, Lo. Hindi kayo kalabaw, kaya hindi kayo tatanda. Pero, kung talagang hindi nyo na kaya manggamot, bakit hindi nyo na lang po ipasa sa akin yung kakayahan nyo? Turuan nyo po ako manggamot kagaya nyo. O kaya, kausapin nyo po yung engkanto na nagbigay sa inyo ng kapangyarihan na manggamot para kahit wala na kayo, ay mayroong magpapatuloy ng ginagawa nyo. Tumatanda lang ako, pero hindi pa ako mamamatay. Saka sa tingin mo, kung magiging albularyo ka merong magpapagamot sa'yo, Limuel. Kilala ka ng mga taga rito sa Bulusan sa pagiging sinungaling mo at magaling gumawa ng kwento. Wala na kagad silang tiwala sa'yo ngayon pa lang. Pero Lolo, ang sabi nyo ay nawawala ang kakayahan nyo manggamot. Paano kung hindi nga kayo mamatay, pero mawala na ng tuluyan ang kakayahan nyong yan? Paano na mga taong umaasa sa inyo kapag meron silang karamdaman? Hindi madali ang maging albularyo, Limuel. At paano ka paniniwalaan ng mga tao kung kilala kang sinungaling? Bakit? Hindi po ba pwede magbago? Gusto ko lang po talagang matuto at makatulong. 15 anyos ka na, Limuel. At kung gaano ka nakatanda, ay ganun ka rin katagal na sinungaling. Kahit nga ako na mismong lolo mo biktima ng mga kasinungalingan mo at mga kwento mo na walang katotohanan. Ay nako, yan ang tingin ng mga tao sa iyo, Limuel. Hindi mo ba natatandaan ang mga kwentong ginawa mo? Tulad dun sinabi mong may nakita kang kapre sa puno ng balete sa likod ng bahay ni Kapitan. Pero ang totoo ay si Kapitan naman ang nakita mo. Mukha naman po kasing kapre si Kapitan Buboy, Lolo Tapos naninigarilyo pa siya ron sa puno ng balete, kahit gabi na. Ikaw talaga, oo. Pati yung kwento mo na may aswang sa likod ng bahay ni Marta na hindi rin totoo. Nakita mo, tuloy, napaalis si na Marta rito sa Bulusan nang wala sa oras. Hindi ko na po kasalanan kung naniwala sila sa akin, Lolo Iking. Saka, mas mabuti na rin na wala rito si Aling Marta. Kasi kung sinungaling ako, si Aling Marta naman ay ubod ng kismosa. Limuel, ang pagiging albularyo ay hindi lamang tungkol sa panggagamot. Kailangan mong makuha muna ang tiwala ng mga tao para pagkatiwalaan kanila at ang kakayahan na meron ka. Napatungo si Limuel. Alam niyang may punto ang kanyang lolo. Ngunit determinado siyang patunayan ang kanyang sarili. Lo, bigyan mo naman po ako ng pagkakataon. Hindi ba? Dapat ikaw ang unang maniniwala sa akin. Interesado po talaga ako na maging albularyo Limuel, hindi ko pwedeng ipasa sa iyo ang kaalaman ko hanggat hindi ako sigurado na kaya mong panindigan ito. Isa pa, hindi ko sinabing titigil na ako sa panggagamot. Naniniwala ko na ngayong araw lang ako ganito at lilipas din ito. Natahimik si Limuel. Alam niyang hindi madali baguhin ang isip ng kanyang lolo. Si Limuel ay kilala sa kanilang lugar bilang isang batang mahilig mag-imbento ng mga kwento. Nung siya ay mas bata pa, madalas siyang magkwento tungkol sa mga engkanto at aswang na nakikita niya sa paligid kahit wala yung katotohanan. Nais kasi niyang maging kilala sa lugar nila bilang isang bata na kakaiba. Dahil sa mga kwentong yun, ay nawalan ng tiwala ang mga tao kay Limuel. Kahit pa may mga pagkakataong totoo ang kanyang sinasabi.
Hindi na ito pinaniniwalaan ng mga tao dahil sa kanyang reputasyon. Habang ang kanyang lolo Iking naman ay kilala sa kanilang lugar bilang isang mahusay na albularyo, ang kanyang kakayahan sa panggagamot ay ibinigay ng isang engkanto noong ito ay binata pa. Halos lahat ng may karamdaman sa bulusan ay si Lolo Iking ang takbuhan. Pagsapit ng gabi, matapos maghapunan ay nagpaalam si Limuel kay Lolo Iking na maglalakad-lakad muna sa labas. Pinayagan naman siya ni Lolo Iking sapagkat ligtas ang bulusan kahit anong oras. Walang masyadong krimen na nangyayari roon at kahit ang mga kwento ng aswang ay bihira. Sa paglalakad ni Limuel ay may nakita siyang bahay na nakabukas ang bintana. Narinig niya ang tunog na nagmumula sa telebisyon kaya dumungaw siya sa bintana at nakinood ng palabas sa maliit na telebisyon. Ngunit hindi kalaunan ay sinabi ng babaeng nakatira sa bahay na yon na magsasarado na ito ng bintana. Walang nagawa si Limuel kundi ang umalis. Sa oras na yon ay ayaw pang umuwi ni Limuel. Gusto pa niyang maglakad-lakad at magmuni-muni. Nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi niya namalayan na nasa dulong bahagi na siya ng bulusan kung saan meron doong malawak na kasukalan. Mas naging tahimik doon at ang tanging mga tunog ng kuliglig at tahol ng mga aso sa malayo ang naririnig niya. Babalik na sana si Limuel sa bahay nila nang may napansin siyang paggalaw sa kakahuyan. Napuno ng kuryosidad si Limuel at marahan siyang naglakad sa direksyon kung saan nakita niya ang paggalaw. Nagtago siya sa likod ng isang puno at sumilip. Nanlaki ang mga mata ni Limuel nang makita niya ang isang lalaki na inaatake ng isang aswang. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Yun ang unang beses na nakakita siya ng ganoong nilalang. Agad niyang inisip na kailangan niyang humingi ng tulong, kaya walang pagdadalawang isip na nagtungo si Limuel sa bahay ni Kapitan Buboy. Kinatok niya ng malakas ang pinto. "Kapitan Buboy! Kapitan Buboy! May kailangan po ng tulong niyo!" Bumukas ang pinto at bumungad kay Limuel si Kapitan Buboy na mukhang naistorbo ang pagtulog. Limuel, anong ginagawa mo rito na ganitong oras? Kapitan Buboy, may naatake po ng aswang doon sa may kasukalan. Kailangan po natin siyang tulungan. Tawagin niyo po ang mga tanod niyo. Kailangan niyo pong bilisan at baka hindi niyo na po maabot ang buhay yung tao. Aswang? Sandali lang at tatawagin ko mga tanod ko. Ababa, teka Buboy. Baka isa na naman to sa mga biro mo. Hindi po, Kapitan. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Nandun po sila sa may kakahuyan. Limuel, ilang beses mo na akong niloko eh. Hindi na ako magpapaloko pa uli sa'yo. Hindi ba't ugali mo nang sabihin sa akin na merong nag-aaway tapos kapag pinupuntahan naman namin ang mga tanod ko, ay wala naman? Hindi po ako nagsisinungaling ngayon, Kapitan. Totoo po ito. Maniwala po kayo sa akin. Kailangan po natin tulungan yung lalaki, Kapitan. Limuel, wala na akong panahon para sa mga kalokohan mo. Umuwi ka na lang bago pa kita isumbong sa lolo mo, ha? Saka pwede ba? Tigilan mo na ang paggawa ng kwentong walang katotohanan. Hindi na nakakatuwa dahil nakakaabala ka ng mga tao. Pero Kapitan, nagsasabi po ako ng totoo. May aswang po talaga na inaatake ang isang lalaki dun sa kakahuyan. Kalokohan! Walang aswang dito sa bulusan. Umuwi ka na, Limuel. Istorbo ka sa pagtulog ko eh. Napapitlag si Limuel ng malakas nang isarado ni Kapitan Buboy ang pinto. Muntik pa yung humampas sa kanyang muka. Nanghina si Limuel habang nakatitig sa nakasaradong pinto ng bahay ni Kapitan Buboy. Wala siyang nagawa kundi umuwi dahil alam niya na kahit anong sabihin niya ay hindi pa rin siya paniniwalaan ni Kapitan Buboy. Takot na takot at puno ng pag-aalala si Limuel. Hindi niya maalis sa isip ang nakita niya at lalo siyang nasaktan sa kawalang tiwala ng mga tao sa kanya. Nang makauwi siya sa bahay nila, ay nais niya na sanang sabihin kay Lolo Iking ang nakita niya sa kakahuyan.
pero natutulog na ang lolo niya kaya hindi niya na ito ginising pa. Kinabukasan ng umaga, nang magising si Limuel, ay wala na si Lolo Iking. Alam niya na nasa labas ito upang bumili ng pandesal. Umupo si Limuel sa hapagkainan ng nakatulala. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang nakita niyang pag-atake ng aswang kagabi sa isang lalaki. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Lolo Iking na may dalang isang supot ng pandesal. Agad na napansin ni Limuel ang pagkabalisa sa muka ng matanda. Limuel, simula ngayon ay hindi ka na pwedeng lumabas sa gabi. May nakita daw sa kakahuyan na bangkay ng lalaki na inatake ng aswang kagabi. Usapan ngayon yun doon sa may panaderya. Lolo, ang totoo po niyan eh. Nakita ko po yun kagabi. Anong ibig mong sabihin? Hindi po ba? Lumabas po ako kagabi. Nagpunta po ako doon sa may kakahuyan. At nakita ko po yung aswang na may inaatake na isang lalaki. Humingi po ako ng tulong kay Kapitan Buboy. Pero hindi po siya naniwala sa akin eh. Kung naniwala lang sana siya, baka naligtas pa namin yung lalaki. Totoo ba yung sinasabi mo? Napakahirap na kasi maniwala sa'yo, Limuel. Nagsasabi po ako ng totoo, Lolo. Napabuntong hininga si Lolo Iking at malungkot na umiling. Kung totoo man yung sinabi mo, Limuel, yan ang epekto ng pagsisinungaling mo ng maraming beses. Kahit nagsasabi ka ng totoo, ay hindi ka na paniniwalaan ng mga tao. Kaya sobra po ako nakukonsensya ngayon kasi wala po ako nagawa para tulungan po yung lalaki. Kawawa naman siya. Ayoko na po ng ganito. Gusto ko na po makuha ang tiwala ng mga tao, Lolo. Tama po kayo. Kagabi, nang hindi ako pinaniwalaan ni Kapitan Buboy kahit nagsasabi po ako ng totoo, ay doon ko nakita ang epekto ng mga kasinungalingan ko dati. Lo, gusto ko na pong magbago. Ewan ko, Limuel. Pero kahit nga ako na sarili mong lolo, ay nahihirapan ng maniwala sa mga sinasabi mo. Kahit yung sinasabi mo magbabago ka na, ay parang ayoko rin paniwalaan. Natahimik si Limuel. Ang mga salita ng kanyang lolo ay tumagos sa kanyang puso. Alam niya na hindi niya masisisi ang mga tao kung hindi maniniwala ang mga yon sa mga sasabihin niya at kailangan niyang magsikap upang mabago ang pananaw ng mga tao sa kanya. Matapos na mag-almusal ay mag-isang nagtungo si Limuel sa kakahuyan upang makita ang nangyari sa lalaking naging biktima ng aswang nung nakaraang gabi. Meron ng mga pulis doon at maraming tao ang nakikiusyoso. Nakita niya si Kapitan Buboy na kausap ang isang pulis. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay agad niyang nilapitan si Kapitan Buboy. Tinawag niya ito at nagulat ito nang makita siya. Kapitan, kung naniwala lang po sana kayo sa akin, baka nailigtas pa natin yung lalaki. Limuel, hindi mo ako masisisi. Akala ko nagsisinungaling ka na naman kagabi. Alam mo naman ang reputasyon mo dito sa Bulusan. Aba, kilala ka bilang ubod ng sinungaling at mahilig gumawa ng mga kwento. Sana man lang, Kapitan, ay tiningnan niyo pa rin kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Yan ang masamang epekto ng pagiging sinungaling mo. Alam mo, Limuel, mahirap nang paliwalaan ang lahat ng lumalabas sa bibig mong bata ka eh. Hindi nakasagot si Limuel. Alam niyang may punto naman si Kapitan Buboy. Ngunit masakit pa rin tanggapin na ang kanyang mga kasinungalingan noon ang naging dahilan kung bakit walang naniniwala sa kanya sa oras na totoo na ang sasabihin niya. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan sina Limuel at Lolo Iking, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Nawalan pa ng kuryente, kaya tanging gasera lang ang gamit na ilaw nila sa loob ng kubo. Dahil sa lamig ng panahon, ay agad na nahiga ang maglolo para matulog. Sa gitna ng mahimbing at masarap na tulog ni Limuel, ay nagising siya nang makarinig siya ng malakas na pagkatok sa pinto. Patuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan. Nung una
ay hindi niya yun pinansin at baka nagkamali lang siya sa pagkakadinig. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok at doon niya nasiguro na may tao sa labas ng kanilang bahay. Ginising ni Limuel si Lolo Iking. Agad naman na nagising ang matandang lalaki. Bakit pa yun, Limuel? Bumabaha na ba sa labas? Hindi po, Lo. May tao po yata dun sa labas. Kanina pa po ako may naririnig na kumakatok sa pinto eh. Hindi muna nagsalita si Lolo Iking. Nang marinig nito ang pagkatok, ay saka ito tumayo. Sumunod si Limuel at sinindihan niya ang gasera sa maliit nilang sala. Magkasabay silang lumapit sa pinto at binuksan yun ni Lolo Iking. Sa labas ng kanilang bahay ay nakita nila ang isang babae na may edad na at isang binata. Agad na napansin ni Limuel na sugatan at duguan ng lalaki. Basang-basa sa ulan ang dalawa at bakas sa mga mukha ng mga ito ang takot at pagod. Maaari po ba kami makituloy sa inyo? Sugatan po ang aking anak. Mabilis na kinalabit ni Limuel si Lolo Iking kaya tumingin ito sa kanya. Lolo, hindi natin kilala ang mga ito. Baka masamang tao po sila. Narinig ko ang sinabi mo, Totoy. Hindi kami masamang tao. Galing pa kami sa malayong bayan. Tapos habang naglalakad kami, ay may mga aswang na umatake sa amin at nasugatan ng aking anak. Huwag niyo nang pansinin ang sinabi ng apo ko. Sige, pumasok kayo. Ako'y isang albularyo. Ako na ang bahala sa sugat ng anak mo. Wala nang nagawa si Limuel nang pinapasok ni Lolo Iking ang dalawa. Umupo ang binata sa mahabang upuan na halos mawalan na ng malay dahil sa mga sugat nito. Ang ina naman nito ay nakatitig sa kawalan habang nanginginig sa labis na lamig. Huwag na kayo mag-alala. Ligtas kayo rito sa aking bahay. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang bumawi sa kabutihan nyo. Limuel, tulungan mo ko sa paghahanda ng paglilinis sa sugat. Opo, Lo. Sumunod si Limuel at nagpunta sa kusina kasama si Lolo Iking. Habang nag-aayos ng mga kagamitan, ay bumulong si Limuel sa kanyang lolo. Lolo, iba po ang pakiramdam ko sa mag-ina na yan. Parang may pakiramdam ako na hindi natin dapat sila pinapasok dito sa bahay natin. Tumigil ka nga at baka marinig ka nila, Limuel. Hindi maganda ang sinasabi mo, ha? Kita mo naman ang sitwasyon nila. May kakayahan tayong tumulong, kaya kailangan nating tumulong. Ewan ko po, Lolo, ha? Iba kasi talaga ang pakiramdam ko sa kanila eh. Nakita mo na nangyayari sa'yo. Iniisip mo na rin siguro na lahat ng tao ay nagsisinungaling dahil yun na madalas mong ginagawa. Lolo naman, pinaalala mo pa. Di ba sabi ko sa'yo magbabago na talaga ako? Gawin mo na lang ang pagbabagong sinasabi mo, Limuel, at huwag kang puro salita. Sige na, tingnan mo kung kumukulo na ang tubig. Kapag nakulo na maglagay ka sa palanggana at haluan mo na malamig na tubig para maging maligamgam. Tahimik na sinunod ni Limuel ang utos ng kanyang Lolo Iking. Ngunit hindi pa rin nawala ang duda niya sa mag-ina na nasa loob ng kanilang bahay. Matapos nilang maihanda ang mga kailangan, bumalik sila sa sala kung saan naghihintay ang mag-ina. Agad na tiningnan ni Lolo Iking ang mga sugat ng lalaki. Abad, ang lalalim ng mga sugat mo. Sisimulan ko na ang paglilinis. Tiisin mo kasi magiging masakit ito. Tumango ang nangihinang lalaki. Tahimik lang naman si Limuel habang nanonood kay Lolo Iking sa paglinis ng sugat ng lalaki. Sa bawat dampi ng puting tela na basa sa sugat ng lalaki ay napapaigtad dito. Ang nanay naman ito ay nanonood lang at bakas ang pag-aalala sa muka. Ano nga pala ang pangalan nyo? Ako po si Carmen at ito naman po ang anak kong si Lando. Ako si Iking at isa akong albularyo dito sa Bulusan. Pero maaari nyo rin akong tawagin na Lolo Iking dahil yun ang tawag ng lahat sa akin. Yan naman ang apo ko,
Si Limuel. Ilang, ano ba nangyari at naglalakad kayo sa labas ng ganitong oras? Tapos ay umuulan pa. Delikado na ngayon dito sa Bulusan dahil nung nakaraang araw ay may nakitang patay na lalaki sa kakahuyan. Ang sabi ng mga tao ay aswang daw ang pumatay doon sa lalaki. Umalis po kami doon sa lugar namin dahil sa magkakasunod na pag-atake ng aswang doon. Nagbaka sakali kaming maghanap ng ligtas na lugar at dito po kami napadpad sa lugar na ito. Naglalakad kami sa kakahuyan nang biglang may aswang na umatake sa amin. Si Lando ang humarap sa aswang, kaya siyang nasugatan. Mabuti na lang at nakatakas kami dahil kung hindi, ay baka matatagpuan na lang kami ng mga tao rito na wala na ring buhay. Salamat at iniligtas kayo ng Diyos. Hindi ko rin alam kung bakit biglang nagkaroon ng pag-atake ng aswang dito sa Bulusan. Tahimik naman at payapa ang lugar na ito. Kaya sana huwag nang magkaroon ng kasunod na biktima ang aswang na yon. Nagpatuloy si Lolo Iking sa paglilinis ng sugat ni Lando. Nakita ni Limuel na naging maingat si Lolo Iking sa paglalagay ng gamot sa sugat ng binata matapos yung malinisan. O ayan, tapos na. Matagal-tagal bago maghilom ang mga sugat mo, Lando. Dahil sa malalalim lahat, lalo na yun nasa likod mo. Salamat po, Lolo Iking. Napakabuti po ng puso nyo. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin kung hindi nyo kami tinulungan, Lolo Iking. Walang anuman yun. Masarap kasi sa pakiramdam ko ang nakakatulong ako sa paraang alam ko. Oo nga pala. Dito na kayo magpalipas ng gabi sa bahay ko. Masyadong malakas ang ulan at sigurado ko na mahihirapan kayo maghanap na magpapatuloy sa inyo dahil walang nakakakilala sa inyo dito sa Bulusan. Abot langit ang pasasalamat ni Carmen kay Lolo Iking. Samantala, si Limuel naman ay hindi pa rin kumbinsido sa kwento ni na Carmen at Lando. Malakas ang pakiramdam niya na hindi nagsasabi ng totoo ang dalawa. Ugali na niya ang magsinungaling at gumawa ng kwento, kaya kahit paano ay ramdam niya kapag hindi nagsasabi ng totoo ang isang tao. Ikinuha ni Lolo Iking sina Carmen at Lando ng banig, humot at mga unan. Sa sala naglatag ang mag-ina. Matapos yun ay nagtungo na sina Limuel at Lolo Iking sa maliit nilang kwarto para matulog. Habang nakahiga si Limuel ay hindi pa rin niya maiwasang mag-isip ng masama tungkol kina Carmen at Lando. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba sa mag-ina. Umasa na lang siya na mali ang pakiramdam niyang yun at hindi nagkamali si Lolo Iking na tinulungan nito sina Carmen at Lando. Inaumagahan ay maagang nagising si Limuel. Wala na sa tabi niya si Lolo Iking. Tumigil na rin ang ulan at maganda na ang panahon. Nang lumabas ng kwarto si Limuel ay nakita niya sina Carmen at Lando na natutulog pa rin sa sala. Habang nakatitig siya sa mag-ina ay biglang nagising si Carmen. Tumitig ito ng masama kay Limuel. Labis naman na kinilibutan si Limuel sa uri ng pagtingin ni Carmen sa kanya. Mabilis siyang bumalik sa kwarto nila ni Lolo Iking. Sa pag-upo niya sa papag ay ramdam niya ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Hindi agad nawala ang kilabot na naramdaman niya at nagtataka siya kung bakit ganun ang naramdaman niya sa tingin na yun ni Carmen. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Lolo Iking sa kwarto. Limuel, halika na. Mag-almusal na tayo, apo. Nakabili na ako ng pandesal. Lo, mamaya na lang po ako kakain. Abay, bakit naman? Ano na naman ang dahilan mo? Kasi po ayoko po makasabay sina Aling Carmen at Lando. Natatakot po ako sa kanila. Limuel, ano ba sinasabi mo? Hindi ba sabi ko tumigil ka na sa pagsasalita ng ganyan? Nakakahiya naman kung maririnig ka ni na Carmen. Kasi po Lolo paglabas ko po kanina, nagising po si Aling Carmen. Tiningnan po ko ni Aling Carmen ng masama.
Para bang may kakaiba sa kanya, Lou eh. Hindi ko po maipaliwanag pero takot na takot po ako sa kanya eh. Baka naman nagsisinungaling ka na naman Huwag ka ganyan. Bisita natin sila. Dapat sumabay ka sa pagkain sa kanila at baka isipin nila na ayaw mo talaga na nandito sila. Bisita? Ibig po bang sabihin magtatagal po sila rito? Hindi ko alam. Wala naman silang mapupuntahan, Limuel eh. Kaya habang nandito sila, tatratuhin natin sila na maayos. Pero Lolo… Limuel, sumunod ka na lang sa akin, Apo. Kung hindi, magagalit ako sa'yo. Wala nang nagawa si Limuel kundi ang sumunod kay Lolo Iking palabas ng kwarto. Nang makarating sila sa kusina ay naroon na sina Carmen at Lando. Tahimik na naghihintay ang dalawa. Ngumiti si Carmen kay Limuel pero ramdam pa rin ni Limuel ang kilabot mula sa pagtingin nito sa kanya kanina. Naupo siya at nagsimulang mag-almusal. Tahimik ang lahat habang kumakain. Maya-maya pa ay nagsalita si Lolo Iking. Ano ang plano nyo ngayon, Carmen? Wala pa po kaming tiyak na plano. Magulo pa po ang isip namin ng anak ko. Pero nagpapasalamat po kami sa inyo ni Limuel sa pagtulong niyo po sa amin. Walang ano man yun. Basta hanggat kaya namin, tutulungan namin kayo. Doon na nagsimulang magkwento si Carmen tungkol sa buhay ng mga ito. Tahimik lamang na nakikinig si Limuel habang pilit na iniiwasan ang mga mata ni Carmen. Sa lugar po namin, hindi na talaga ligtas. Maraming pag-atake po ng aswang ang nangyayari gabi-gabi. Si Lando ang nakaisip na kailangan naming humanap ng mas ligtas na lugar. Kesa naman po sa mamatay kami roon. Nakakalungkot naman na marinig yan. Pero habang nandito kayo, ay wala kayong dapat na ipag-alala. Ligtas kayo ritong mag-ina. Lolo, hanggang kailan po ba mananatili sina Aling Carmen at Kuya Lando dito sa bahay? Limuel, huwag kang nagtatanong ng ganyan. Carmen, Lando, huwag niyong intindihin ang sinasabi ng apo ko. Bata pa yan, kaya hindi pa niya iniisip ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Napahinto sa pagkain si Carmen. Kasunod nun ay nangilid ang mga luha nito. Kung ayaw po ni Limuel na manatili kami dito, aalis na lang po kami ni Lando pagkatapos ng almusal, Lolo Iking. Ay, hindi niyo kailangan umalis. Ako ang magdidesisyon at hindi si Limuel sa pamamahay na ito. Ngunit, buo na po ang desisyon ko. Aalis na lang po kami ng anak ko. Limuel, pasensya ka na, iho, sa abalang nagawa namin ng anak ko. Hindi nakapagsalita si Limuel. Napayuko na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Matapos ang almusal, ay lumabas muna si Limuel upang magtungo sa ilog para maligo. Napakainit ng panahon ng araw na yon, kaya naisipan niyang magpalamig sa ilog. Matapos ang ilang oras na pagbababad sa malamig na tubig sa ilog, ay bumalik na siya sa bahay. Laking gulat ni Limuel nang makitang naroon pa rin sina Carmen at Lando. Magkatulong ang dalawa sa pagluluto ng ulam nila para sa tanghalian. Pritong karne ng baboy ang niluluto ng dalawa. Nandito ka na pala, Limuel. Wala pa si Lolo Iking eh. Ang sabi niya, magpupunta lang daw siya sa kabilang bayan dahil may gagamutin siya ron. Babalik naman daw siya kagad bago maghapunan. Ang sabi niya sa akin, lutuin namin tong karne ng baboy para may ulam na tayo mamayang tanghali. Bakit nandito pa rin po kayong dalawa? Akala ko po ba aalis na kayo pagkatapos ng almusal? Si Lolo Iking mismo nakiusap sa amin na wag nang umalis. Sinabi niya na manatili kami rito hanggang sa gusto namin. Sinabi rin ni Lolo Iking mo, nakilala ka pala sa bulusan sa pagiging sinungaling. Ang bata mo pa, pero hindi na agad maganda ang tingin ng mga tao sa'yo rito. Nagbabago naman na po ako eh. Hindi na po ako nagsisinungaling eh. Kapag maraming beses ka nang nagsinungaling, mahirap nang ibalik ang tiwala ng mga tao kahit ng mismong lolo mo.
Hindi na nakayanan ni Limuel ang pakikipag-usap sa mag-ina at agad siyang nagkulong sa kanyang kwarto. Mas mabuti na siya na lamang ang umiwas sa mag-ina kaysa sa kung ano pa ang masabi niya na sigurado siyang makakarating pa kay Lolo Iking. Tanghali na, ngunit wala pa rin si Lolo Iking sa bahay. Nasa sala si Limuel habang hinihintay ang kanyang lolo. Masakit na ang tiyan niya dahil nagugutom na siya. Panay ang dasal niya na sana ay dumating na si Lolo Iking para kasabay niya itong kumain dahil ayaw niyang kumain na sina Carmen at Lando lamang ang kasabay niya. Kanina pa siya hindi komportable dahil ang dalawa lamang ang kasama niya sa bahay. Pakiramdam niya ay may hindi magandang gagawin ang mga ito. Maya-maya pa ay lumapit si Carmen kay Limuel. Kahit nakangiti si Carmen ay ramdam pa rin ni Limuel ang takot sa babae. Limuel, iho, halika na sa kusina at kumain na tayo. Tirhan na lang natin si Lolo Iking ng ulam dahil mukhang mamaya pa siya uuwi. Mamaya na lang po ako kakain. Hindi pa naman po ako nagugutom eh. Sigurado ka ba? Opo. Hindi po ako sanay na hindi kasabay si Lolo Iking sa pagkain eh. Kung ayaw mo pang kumain, ay mauuna na kami ni Lando. Umalis na si Carmen sa harapan ni Limuel at bumalik sa kusina. Narinig niya ang tunog ng mga pinggan at kubyertos. Umasim ang mukha ni Limuel nang humilab ang tiyan niya dahil sa gutom. Ang totoo ay nais niya nang kumain pero mas pinili niya ang magtiis kaysa sina Carmen at Lando lang ang makakasabay niya sa tanghalian. Maya-maya pa ay narinig ni Limuel ang usapan ni na Carmen at Lando mula sa kusina. Ang sarap ng ulam natin ngayon, inay. Pritong baboy. Isawsaw mo dyan sa sarsa at lalong sasarap yan, Lando. Napalunok si Limuel. Tila tinukso ang ilong niya ng amoy ng pritong baboy mula sa kusina. Hanggang sa hindi niya na nagawang magtiis pa, tumayo na siya at nagpunta sa kusina. Hindi niya tiningnan sina Carmen at Lando nang maglagay siya ng kanin at ulam sa plato. Kala ko ba hindi ka pa kakain, Limuel? Hindi na lang sumagot si Limuel at nagsimula na siyang kumain. Narinig pa niya ang nakakainsultong pagtawa ng mahina ni Lando, ngunit hindi niya na yon pinansin. Habang kumakain si Limuel ay napatingin siya sa plato ni na Carmen at Lando. Huminto siya sa pagmuya nang makita niya na hindi pa masyadong luto ang karne ng baboy na kinakain ng dalawa. May dugo pa ang mga yon at halatang hilaw pa ang loob. Tinignan niya sina Carmen at Lando na tila sarap na sarap sa kanilang kinakain. Aling Carmen, hindi pa po yata luto yung karne na kinakain niyo ni Kuya Lando ah. Alam namin, mas masarap para sa amin ni Lando ang ganitong luto eh. Kung maaari nga, mas gusto namin hilaw. Mas malinamnam yon sa aming panlasa. Kung gusto mo, tikman mo, Limuel. Hindi, ayoko po niyan. Labis na kinilabutan si Limuel. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi niya na kinayang manatili sa kusina. Kinuha niya ang kanyang plato at lumabas ng bahay. Naupo siya sa labas at doon niya tinapos ang kanyang pagkain. Pilit niyang inalis sa isip niya ang hilaw na karne ng baboy na kinain ni na Carmen at Lando. Lumipas ang mga oras at sa wakas ay umuwi na rin si Lolo Iking. Nasa sala si Limuel ng sandaling yun. Lo, bakit ngayon lang po kayo umuwi? Marami-rami kasi ang nagpagamot sa akin sa kabilang bayan. Nang malaman ng mga tao na naroon ako, ay nagpagamot na rin yung iba sa akin. Sina Carmen pala, nasaan sila? Lumabas po sila kanina eh. Siguro naglalakad-lakad po, Lolo. Lo, may sasabihin po ako sa inyo. Pwede bang mamaya na lang, Limuel? Magpapahinga na muna ako, tapos saka tayo mag-usap. Hindi na nagawang magsalita pa ni Limuel dahil pumasok na si Lolo Iking sa kwarto nila. Pero para kay Limuel ay wala nang ibang tamang oras kundi sa sandaling yun para sabihin niya sa lolo niya ang nangyari kanina nung tanghalian.
Kapag nasa bahay na ulit sina Carmen ay baka hindi niya na yun masabi kay Lolo Iking. Kaya kahit sinabi ni Lolo Iking na magpapahinga muna ito, ay sumunod pa rin siya sa kwarto nila. Naabutan niya si Lolo Iking na nakahiga na. Umupo si Limuel sa gilid ng papag. Lolo Iking, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko. Bakit? Sino bang maniniwala pa sa mga sinasabi mo, Apo? Lo, seryoso po ako. Totoo po itong sasabihin ko sa inyo. Limuel, hindi ba ang sabi ko ay mamaya na tayo mag-usap? Makakapaghintay naman siguro yan eh. Hindi, Lo. Kailangan ko na po itong sabihin sa inyo habang wala pa rito sina Aling Carmen at Kuya Lando. Lo, kanina po, nung tanghalian, kumain po ng hilaw na karne sina Carmen at Lando. Yung ulam natin sa pananghalian na baboy, hindi nila masyadong niluto. Tapos, kinain nila kahit may dugo pa. Matiim na tumingin si Lolo Iking kay Limuel. Tila binabasa nito sa mukha niya kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Yan lang ba ang sasabihin mo, ha, Limuel? Kasinungalingan na naman. Lolo naman nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala naman po kayo sa akin. Hindi po ba? Hindi normal lang ganun sa isang tao. Malakas po talaga ang pakiramdam ko na merong tinatago ang mag-inang yun. Limuel, alam kong ayaw mo na nandito sina Carmen. Kung ano man ang dahilan mo ay hindi ko alam. Pero wag naman sanang ganyan na gumagawa ka ng kwento para lang siraan silang dalawa. Pero Lo, totoo nga po ang sinasabi ko sa inyo ngayon. Lolo, di ba sabi ko, nagbago na po ako, hindi na po ako sinungaling. Ano bang gusto mo sabihin? Na aswang sina Carmen at Lando? Aba, alam mo na isa sa kakayahan ko ay ang maramdaman na aswang ang isang tao. At hindi ko yun nararamdaman kina Carmen, kaya sigurado ko na sila ay tao. Pero ang sabi po nyo humihina na po ang kakayahan yung manggamot, di ba? Paano po? Baka pati yung kakayahan yung malaman ng isang tao kung aswang ito ay humina na rin. Noon lang yon, Limuel. Nakita mo naman at nakapanggamot pa ako kanina ng napakaraming tao. Hindi pa rin nawawala ang lahat ng kakayahan na ibinigay sa akin ng kaibigan kong engkanto. Saka pwede ba, Limuel? Gawan mo ko ng pabor kahit ngayon lang. Pagod na pagod ako, iho. Hayaan mo muna akong magpahinga. Tumahimik si Limuel at hindi niya na alam kung paano maipapaliwanag sa lolo niya na totoo ang kanyang sinabi. Wala na siyang nagawa kundi ang tumayo at maglakad palabas ng kwarto. Ngunit huminto siya nang nasa pintuan na siya. Muli siyang lumingon kay Lolo Iking. Oh, bakit nakatayo ka pa riyan, Limuel? Lumabas ka na muna at magpapahinga na ako. Kung ayaw niyo pong maniwala sa sinasabi ko, ayos lang po. Pero Lolo, wag niyo na lang po sanang sabihin kina Aling Carmen na nagsumbong po ko. Baka po kasi kung ano pang gawin nila sa akin eh. Oo na, sige na. Lumabas ka na. Nakayukong lumabas ng kwarto si Limuel. Marahan niyang isinarado ang pinto at bumalik siya sa pagkakaupo sa sala. Malungkot siyang tumitig sa kawalan. Labis ang naging pagsisisi niya sa pagiging sinungaling niya noon. Kung hindi sana siya mahilig gumawa ng kwento, malamang ay agad siyang papaniwalaan ng kanyang lolo sa mga katotohanang kanyang sinabi. Inagabihan, gising na gising pa rin si Limuel habang si Lolo Iking ay mahimbing na ang tulog sa tabi niya. Simula nang dumating sa bahay nila sina Carmen at Lando, ay hindi na nagkaroon ng maayos na tulog si Limuel. Nakaramdam ng pagkauhaw si Limuel. Lumabas siya ng kwarto at napansin niya na wala sina Carmen sa sala kung saan natutulog ang mga ito. Ipinagkibit balikat niya na lamang yon at dumiretso siya sa kusina. Habang nasa kusina si Limuel, ay may naulinagan siyang boses ng babae at lalaki na nag-uusap sa likod ng bahay. Napagtanto niya na sina Aling Carmen at Lando yun. Lumapit si Limuel at idinikit ang tenga sa dingding upang marinig niya ng maayos ang pinag-uusapan ng dalawa.
Sigurado ka bang hindi tayo mabubuko, Lando? Walang makakabisto sa atin. Basta mag-iingat tayo, inay. Nang marinig niya ang yabag ng paa ng mga yon, ay nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Isinarado niya ang pinto bago bumalik sa pagkakahiga sa tabi ni Lolo Iking. Nang sandaling yon, ay sigurado na si Limuel na meron talagang itinatagong sekreto sina Aling Carmen at Lando. Alam niyang may dapat siyang gawin, ngunit kailangan niyang maghintay ng tamang pagkakataon. Sa kanyang isipan, isang bagay lamang ang malinaw. Hindi niya hahayaan na mapahamak si Lolo Iking. Kailangan malaman niya ang katotohanan sa dalawang tao na pinatuloy ng lolo niya sa kanilang bahay, kahit pa ano ang mangyari. Lagpas 1 linggo na ang nakakalipas simula nang dumating sina Carmen at Lando sa buhay ni Limuel. Simula nang marinig ni Limuel ang maikling parte ng pag-uusap ng dalawa sa likod ng bahay, ay mas naging mapagmatsyag siya kina Aling Carmen at Lando. Napansin niya na sobrang bait na mga ito kapag naroon si Lolo Iking. Pero kapag si Limuel lang ang nasa bahay, ay parang may sariling mundo ang dalawa at hindi na siya kinakausap o pinapansin. Isang hapon, galing si Limuel sa labas ng bahay. Pumasok siya sa kwarto at nagulat siya nang makita na naroon si Lolo Iking. Pinasarado nito sa kanya ang pinto at napansin ang seryosong tingin ni Lolo Iking sa kanya. Ramdam ni Limuel na merong sasabihin si Lolo Iking sa kanya. Ang seryoso naman po ng mukha niyo, Lolo. May problema po ba? Umupo ka, Limuel. Kailangan natin mag-usap. Ano po ba ang pag-uusapan natin, Lolo? Umupo si Limuel sa gilid ng papag. Magkaharap sila ni Lolo Iking. Tumikhim si Lolo Iking bago nagsalita. Binanggit ko kina Carmen at Lando sinabi mo sa akin tungkol sa... Sinabi mo na kumakain sila ng hilaw na karne. Ano po? Bakit niyo po sinabi yun, Lolo? Di ba sabi ko po huwag niyo pong sasabihin sa kanila na nagsumbong po ako sa inyo? Ayaw mong sabihin ko sa kanila kasi malalaman kong nagsisinungaling ka na naman. Itinanggi yun ni na Carmen at Lando. Normal na tao sila. Imposibleng kumain sila ng hilaw na karne, gaya ng sinabi mo. Bakit, Lo? Meron po bang kriminal na umamin sa kasalanan nila? Lo, maniwala ka sa akin. Sina Aling Carmen po ang nagsisinungaling at hindi ako. Hindi lang po yun ang nalaman ko sa kanila. Narinig ko po sila nag-uusap sa labas ng bahay nun. Sinabi ni Lando na walang makakabisto sa kanila basta't mag-iingat sila. Hindi po ba indikasyon nun na meron talaga silang tinatago? Tigilan mo na ang paggawa ng kwento, Limuel. Akala ko ba magbabago ka na? Nagbago naman na po ako, Lolo Nagsasabi po ako ng totoo. Pero hindi pa rin kayo naniniwala sa akin. Ano po bang dapat kong gawin para mapatunayan na hindi po ako nagsisinungaling? Limuel, kapag hindi ka tumigil sa pagsisinungaling, ay mapipilitan akong ipadala ka sa syudad, sa bahay ng tita Amor mo. Ayoko pong pumunta ron, Lolo Iking. Ginagawa lang po nila akong alila dun Wala akong magagawa kundi gawin yon kung hindi ka magbabago. Hindi na kita kayang tiisin dito kung patuloy ka pa rin magsisinungaling, Limuel. Idinadamay mo pa ang ibang tao na walang ginagawang masama sa iyo. Nagsasabi naman po ako ng totoo, Lolo Iking Tama na, Limuel, tama na. Ito na nga ba't sinasabi ko Sa totoo lang gusto ko maniwala sa mga sinasabi mo. Pero napakahirap sa akin na paniwalaan ka. Wala talaga magandang naidudulot sa'yo ang paggawa mo ng mga kwento. Nangilid ang mga luha ni Limuel sa binitiwang salita ni Lolo Iking. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa buong kwarto. Alam ni Limuel na kailangan niyang maghanap ng paraan para patunayan kay Lolo Iking na totoo ang kanyang mga sinabi tungkol kina Aling Carmen at Lando. At magmula sa araw na yon ay nangako siya sa kanyang sarili na sisikapin niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kakaibang kilos ni na Aling Carmen at Lando. Simula noon ay nag-isip si Limuel ng mga hakbang na kailangan niyang gawin
upang mapatunayan ang kanyang mga hinala kina Aling Carmen at Lando. Alam niyang kailangan niyang maging mapagmatsyag at makahanap ng ebidensya upang paniwalaan siya ng kanyang lolo Iking. Isang hapon, habang papunta siya sa tindahan, nakakita siya ng mga taong nagtatakbuhan papunta sa kasukalan. Naguluhan siya kaya sumunod siya sa mga yon upang malaman kung ano ang nangyari. Pagdating niya sa kasukalan, nakita niya ang bangkay ng isang babae na nakahandusay sa lupa. Napakalaki ng wakwak sa tiyan nito na halos umabot na sa dibdib. Kinilabutan si Limuel sa eksenang yon. Nakita niya si Kapitan Buboy at nilapitan niya ito upang magtanong. Kapitan! Kapitan! Ano po nangyari sa babaeng yun? Isang bata ang nakakita sa bangkay ng babae. Ayon sa mga nakapagsabi, buntis ang babae at 6 na buwan na ang tiyan nito. Mukhang winakwak ng aswang ang tiyan ng babae para makuha ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Mukhang kailangan niyo na pong magronda tuwing gabi, Kapitan. Gagawin na namin yan, Limuel. Hindi na talaga ligtas dito sa bulusan ngayon. Kailangan na natin mahuli o mapatay ang aswang para matigil na mga ganitong pangyayari. Napalunok si Limuel at tumingin muli sa bangkay. Aalis na sana siya nang nakita niya si Aling Carmen na nakatayo kasama ang ibang tao na naroon. Nakatingin si Aling Carmen sa bangkay ng babae at nakangiti ng nakakatakot. Mas lalong lumakas ang hinala ni Limuel at baka may kinalaman si Aling Carmen sa patayan na nangyayari sa bulusan. Nagdesisyon si Limuel na bumalik na sa kanilang bahay. Pagdating niya roon ay nagtaka siya sa mga tao sa labas ng kanilang bakuran. Lumapit siya upang tanungin kung ano ang kailangan ng mga ito. Ayon sa isang lalaki ay sila ang nagpagamot kay Lolo Iking sa kabilang bayan, pero hindi naman daw napagaling ni Lolo Iking ang mga ito. Nais makausap ng mga tao si Lolo Iking dahil sa tingin ng mga ito ay niloloko lang ni Lolo Iking ang mga ito. Kinabahan si Limuel para sa kanyang lolo, kaya naisipan niyang magsinungaling sa mga taong naroon. Pasensya na po, pero wala po rito si Lolo Iking . Nagtungo po siya sa syudad at hindi ko po alam kung kailan po siya babalik. Galit na sinabi ng lalaki na kailangan itong makausap si Lolo Iking para magpaliwanag. Pasensya na po talaga. Huwag po kayong mag-alala, kapag bumalik po si Lolo Iking ay babanggitin ko po mga hinaing ninyo. Matapos yung sabihin ni Limuel ay nagsimula ng mag-alisa ng mga tao. Bakas sa mukha ng lahat ang labis na pagkadismaya. Nang wala na ang mga tao ay pumasok si Limuel sa loob ng bahay at agad niyang hinanap si Lolo Iking. Nagtungo siya sa kwarto nila at doon ay natagpuan niya si Lolo Iking na nakasiksik sa isang sulok. Balisa ito habang nakatitig sa kawalan. Agad na nilapitan ni Limuel ang matandang lalaki. Napaalis ko na po ang mga tao sa labas, Lolo. Huwag na po kayong mag-alala. Dahan-dahan niyang inalalayan si Lolo Iking na makatayo at iniipo ito sa papag. Bakit po maraming tao nagrereklamo sa inyo, Lolo? Totoo po ba yung sinabi ng lalaki kanina na hindi niyo po napagaling yung mga nagpagamot sa inyo sa kabilang bayan? Hindi ko alam kung bakit nila ako sinisirahan, Limuel. Alam ko sa sarili ko na napagaling ko sila. Siguro ginagawa nila yon dahil inggit sila sa kakayahan ko. Baka kailangan nyo lang po magpahinga, Lolo. Baka sakali pong bumalik din ang kakayahan nyo sa panggagamot. Hindi ako magpapahinga, Limuel. Hindi nawawala ang kakayahan ko sa panggagamot. Ang mga taong yon na may problema at hindi ako. Alam ko pong mahirap tanggapin, Lolo. Pero nandito lang po ako para tulungan kayo. Hindi po kayo nag-iisa. Tumigil ka nga, Limuel. Walang naitutulong sa akin ang mga sinasabi mo. Ako pa rin ang pinakamahusay na albularyo sa lugar na ito. Tahimik na tumingin si Limuel sa kanyang lolo. Alam niyang nasaktan ito dahil sa unti-unting pagkawala ng kanyang kakayahan sa panggagamot. Ngunit alam din niyang kailangan niyang tulungan ito na tanggapin ang katotohanan. Isang madaling araw, nagising si Limuel dahil sa malakas na kalabog sa bubong nila.
parang may napakalaking bagay na bumagsak doon. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Lolo Iking na mahimbig pa rin ang tulog. Marahan siyang bumangon mula sa higaan. Tahimik siyang lumabas ng kwarto at agad niyang napansin na wala sina Carmen at Lando sa sala. Nagtaka siya at mas lalo siyang kinabahan. Nakarinig siya ng kaluskos mula sa likod ng bahay. Naglakad siya papunta sa kusina. Napansin niya na nakaawang ng konti ang pinto roon na dinaraanan nila para makapunta ng mabilis sa likod ng bahay. Mula sa maliit na awang ay sumilip si Limuel at nagulat siya sa kanyang nakita. Nasa likod ng bahay si Lando, nakatayo ito sa tabi ng isang putol na kawayan. Mula bewang pababa lamang ang naroong katawan. Hindi makapaniwala si Limuel sa kanyang nakita. Maya-maya pa ay lumakas ang hangin sa labas. Gumalaw ang mga dahon at sanga ng puno sa tabi ni Lando. Nakita ni Limuel ang isang anino na unti-unting bumababa mula sa itaas. Mas lalo siyang nanghilakbot nang makita niya na isa yung manananggal. Dahan-dahang ikinakabit ng manananggal ang katawan nito sa pang-ibabang bahagi ng katawan at sa harap mismo ng mga mata ni Limuel ay naging tao yun. Walang iba kundi si Aling Carmen. Hindi makapaniwala si Limuel sa kanyang nalaman. Kung ganun ay isang manananggal si Aling Carmen at si Lando ang nagbabantay sa kalahati ng katawan nito habang nambibiktima ng tao si Aling Carmen. Nagmadali si Limuel sa pagbabalik sa kwarto nila ni Lolo Iking. Pagpasok niya sa loob ay agad niyang ikinandado ang pinto. Nanginginig sa takot at kaba siyang humiga sa tabi ng natutulog niyang lolo. Sa oras na yon ay tuluyan nang nasagot ang lahat ng katanungan ni Limuel, lalo na sa kung ano ang lihim ng mag-inang Carmen at Lando. Alam niyang kailangan niyang protektahan ang kanyang lolo at ang kanilang bahay mula sa panganib na dala ni na Aling Carmen at Lando. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang kanyang sarili. Naisip niyang sabihin kay Lolo Iking ang kanyang natuklasan, ngunit naisip niya rin na baka gaya ng dati ay hindi ulit siya nito paniwalaan. Kailangan niyang magkaroon ng matibay na ebidensya para paniwalaan siya ni Lolo Iking. Hindi na sapat ang mga narinig at nakita niya. Kailangan niyang kumilos ng maingat at matalino upang mailigtas ang kanyang sarili, si Lolo Iking at ang buong bulusan. Kinabukasan ng umaga, halos hindi makatingin si Limuel kay Aling Carmen matapos niyang matuklasan ang sekreto nito. Nasa hapagkainan sila at nag-aalmusal. Limuel, bakit parang hindi ka nakatulog? Nagbabantay po kasi ako, baka may aswang na bigla na lang pong umatake. Alam niyo na, sigurado ako na nasa paligid lang po ang mga aswang eh. Maaaring nakakasalubong na natin o kaya kasama pa natin sa bahay. Wala kayong dapat na ikatakot. Meron akong mga gamit laban sa aswang na nakatago. Mabuti naman po kung ganun, Lolo. Subukan lang talaga tayong saktan ng mga aswang na yan dahil makikita nila ang hinahanap nila. Matapang ka pala, Limuel, ha? Maganda yan. Handa kang protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Hindi na nagsalita si Limuel at baka kung ano pa ang masabi niya. Kahit paano ay masaya siya na nagawa niyang magparinig kahit konti kina Aling Carmen at Lando. Nang matapos ang almusal, ay umanis na sina Aling Carmen at Lando nang walang paalam. Naisip ni Limuel na yun na ang pagkakataon niya para kausapin ang kanyang Lolo Iking. Nais niyang subukan muna kung maniniwala ba si Lolo Iking sa kanya. Nilapitan niya ang kanyang lolo na noon ay nagpapahinga sa upuan. Pero bago pa man siya magsalita ay naunahan na siya ni Lolo Iking. Limuel, sa tingin ko ay kailangan ko na talagang huminto sa pagiging albularyo. Habang lumilipas ang araw, nararamdaman ko ang paghina ng kakayahan ko. Sigurado po ba kayo, Lolo? Hindi po ba sabi niyo sa akin hindi naman po nawawala ang kakayahan niyo? Nagalit pa nga po kayo sa akin Hirap lang akong tanggapin na po ang katotohanan.
Pero mas makabubuti nga siguro na harapin ko na ang totoong nangyari sa akin. Dati humahanga sa akin ng mga tao. Ngayon, kung ano-ano na ang nasasabi nila dahil hindi na ako mahusay manggamot. Tinapik ni Limuel sa balikat si Lolo Iking. Hindi niya na alam kung ano ang sasabihin upang kahit paano ay mapagaan niya ang kalooban ng kanyang lolo. Oo nga pala. May sasabihin ka ba, Apo? Po? Ang akala ko ay meron kang sasabihin kaya tumabi ka sa akin. Ano ba yun, Limuel? Sana naman ay hindi yan kasinungalingan. May dinadala ako ngayon at sana huwag mo nang dagdagan pa. Wala po akong sasabihin, Lolo. Tumabi lang po talaga ako sa inyo. Hindi na itinuloy ni Limuel ang balak niyang pagsiwalat sa nalaman niya kina Carmen at Lando. Tama si Lolo Iking. Makakadagdag lamang siya sa isipin nito kapag sinabi niya yon. Isa pa, wala pa nga siyang sinasabi ay parang nasa utak na agad ng lolo niya na hindi totoo ang sasabihin niya. Kaya nagdesisyon na lamang si Limuel na panindigan ang una niyang plano na maghanap muna ng ebidensya na magpapatunay na isang manananggal si Aling Carmen at kasabwat nito ang anak nitong si Lando. Hanggang sa naisipan ni Limuel na humanap ng ibang paraan. Kung hindi siya makakahingi ng tulong sa lolo niya, ay baka sa ibang tao siya pwedeng magpatulong. Pagsapit ng hapon, ay napagpasyahan ni Limuel na humingi ng tulong kay Kapitan Buboy. Alam niyang kailangan mapaalis sina Carmen at Lando sa kanilang bahay bago pa lumala ang sitwasyon. Mabilis siyang naglakad papunta sa bahay ni Kapitan Buboy at agad na kumatok sa pinto noon. Pinagbuksan naman siya ni Kapitan Buboy na nagulat nang nakita siya. Magandang umaga po, Kapitan Buboy. Magandang umaga naman sa'yo, Limuel. Ano ba sadya mo? Kapitan, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo eh. Kilala ko na po kung sino ang aswang na umaatake sa lugar natin. Sandaling natahimik si Kapitan Buboy na parang pinakikiramdaman nito kung nagsasabi nga ba ng totoo si Limuel o hindi. Sino ba yung sinasabi mo, Limuel? Kapitan, si Aling Carmen po, yung pinatira po ng Lolo Iking ko sa bahay namin. Siya po ang aswang eh. Tapos yung anak niya pong si Lando, yung po yung kasabwat niya. Nakita ko po na binabantayan ni Lando ang kalahati ng katawan ni Aling Carmen sa likod ng bahay namin. Limuel, alam kong may kakayahan si Lolo Iking na makaramdam ng aswang ang isang tao o hindi. Imposibleng magpatuloy siya ng aswang sa bahay niyo. Mangyaring humihina na po kasi ang kakayahan ni Lolo Iking eh. Baka yun po ang dahilan kaya hindi niya po niya nararamdaman na aswang si Aling Carmen. Limuel, mahirap paniwalaan ang sinasabi mo eh. Alam mo namang respetado ang Lolo Iking mo sa buong bayan. Hindi niya hahayaan na mapahamak kayo. Kapitan, kalimutan na po niyo ang lahat ng kasinungalingan na nagawa ko sa nakaraan. Nagbago na po talaga ako. Minsan na pong hindi kayo naniwala sa akin at isang buhay po ang nawala, natatandaan niyo po ba? Kailangan pa po ba na hintayin yung mas marami pang buhay ang mawala bago kayo maniwala sa akin? Biglang napaisip si Kapitan Buboy sa sinabi ni Limuel. Nakita niya ang alinlangan at pangamba sa mga mata ng kapitan. Maya-maya pa ay huminga ito ng malalim. Sige, sa pagkakataon na ito ay maniniwala ko sa iyo. Pero sana ay huwag mo kong biguin, Limuel. Huwag kang mag-alala at kakausapin ko agad sina Aling Carmen at Lando sa araw na ito. Kapitan, kung hindi nyo kayang patayin sina Aling Carmen, mas makabubuti po na palayasin nyo na lang po sila ni Lando dun sa bahay namin para sa kaligtasan po nating lahat. Ipinapangako ko sa iyo, Limuel. Gagawin ko ang tama at dapat para sa ikabubuti ng lahat ng nasa bulusan. Nagpasalamat si Limuel kay Kapitan Buboy at nagpaalam. Umasa siyang dahil naniwala na sa kanya si Kapitan Buboy ay mapapaalis na sila Aling Carmen at Lando sa kanilang bahay. Naramdaman ni Limuel ang bahagyang kaginawahan sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit kahit papaano, may hakbang na siyang nagawa para protektahan ang kanilang bayan. Sa kabila ng lahat,
Pinanghahawakan ni Limuel ang pag-asa. Alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanilang bayan at para na rin sa kanyang lolo Iking. Ilang oras lang ang lumipas matapos kausapin ni Limuel si Kapitan Buboy ay nagtungo sa bahay nila ang isang tanod. Si Lolo Iking ang kumausap sa tanod at narinig niya na pinapatawag ni Kapitan Buboy sina Aling Carmen at Lando para kausapin. Sinabi kagad yun ni Lolo Iking kay Carmen. Bakit kami kailangan kausapin ni Kapitan? Hindi ko rin alam. Hindi rin naman alam ng tanod. Marahil ay nalaman nila na meron akong pinapatuloy dito. Kayong kabahan ni Lando. Basta sagutin niyo lang ng matapat ang lahat ng itatanong sa inyo ni Kapitan Buboy. Mabait naman yun. Biglang kinabahan si Limuel. Tumingin si Aling Carmen sa kanya ng masama bago lumabas ng bahay kasama si Lando. Kita ni Limuel ang galit sa mga mata ni Carmen, ngunit hindi na siya nagsalita. Tahimik na umalis ang mag-ina kasama ang tanod. Pagkaalis ng dalawa ay agad na tinanong ni Lolo Iking si Limuel. Limuel, halika ka rito. May kinalaman ka ba kung bakit pinatawag ni Kapitan Buboy sina Aling Carmen at Lando? Wala po akong kinalaman. Baka kasi may sinabi ka na naman ng kung ano kay Kapitan. Sinasabi ko sa'yo, Limuel, ayoko na ng problema. Pangako po, wala po akong sinabi kay Kapitan. Nagtataka nga po ako kung bakit sila pinatawag ni Kapitan Buboy eh. Tiningnan siya ni Lolo Iking na tila hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Pumasok na lang si Limuel sa kwarto upang hindi na siya matanong pa ni Lolo Iking. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumalik na sina Aling Carmen at Lando kasama si Kapitan Buboy. Napansin ni Limuel na namumugto ang mga mata ni Aling Carmen. Halatang umiiyak ito. Agad na lumapit si Kapitan Buboy kay Lolo Iking. Lolo Iking, kanina pumunta si Limuel sa bahay ko. Sinabi niya na aswang si Carmen at kasabwat nito si Lando. Yun po ang dahilan kung bakit pinatawag ko si Aling Carmen para makausap ko sila. Nais ko makasiguro kung totoo ba ang akusasyon ng apo mo sa kanila. Galit na tumingin si Lolo Iking kay Limuel. Limuel! Ano na namang kalokohan ito? Just kang bata ka! Bakit kung ano-anong kasinungalingan na sinabi mo ay Kapitan? Nakakahiya ka! Nagsasabi po ako ng totoo. Nakita ko po mismo ng dalawang mata ko po na binabantayan po ni Kuya Lando ang kalahati ng katawan ni Aling Carmen. Nakita ko rin po si Aling Carmen sa anyong manananggal. Tama na, Limuel! Sobra na itong ginagawa mo! Huwag niyo naman pong pagalitan ng bata, Lolo Iking. Kinausap ko na si Aling Carmen at Lando. Sabi ni Aling Carmen, gumagawa lang ng kwento si Limuel dahil ayaw nito nakasama sila sa bahay. Limuel, sana'y maintindihan mo na galing sila Aling Carmen sa hindi magandang karanasan. Mali na dagdagan pa natin ang problema nila. Nagpigil ng luha si Limuel. Ang pakiramdam niya ay pinagtutulungan siya ng lahat ng sandaling yun. Pero Kapitan, totoo naman po ang sinabi ko sa inyo kanina eh. Limuel, dapat ay tulungan natin sina Aling Carmen kahit hindi sila taga rito. Kaya naman nagdesisyon na ako na doon na lang muna sila sa bahay ko manirahan. Kinausap ko na sila at pumayag naman. Pasensya na po kayo, Lolo Iking. Pero tama po si Kapitan Buboy. Doon na lang muna kami ng anak ko habang hindi pa namin alam kung saan talaga kami pupunta. Carmen, hindi niyo naman kailangang umalis. Kakausapin ko si Limuel. Lolo Iking, kung ako masusunod ay nais ko manatili dito sa bahay niyo. Pero hindi ko na kaya ang paninira at pagsisinungaling ni Limuel sa amin ni Lando. Limuel, sana'y magbago ka na, iho. Alisin mo na ang pagsisinungaling sa katawan mo. Darating ang panahon na wala na talaga maniniwala sa iyo dahil sa ginagawa mo na yan. Nagngit-ngit si Limuel at hindi na nakapagtimpi. Ikaw ang sinungaling! Nakita kita na nasaan yung manananggal ka. Binabaliktad niyo ako na ako ang sinungaling kasi nabisto ko na ang sikreto niyo mag-ina. Limuel, tama na! Mas mabuti pa nga na doon na muna sina Carmen sa bahay ni Kapitan Buboy.
Hindi ko na gusto mga ginagawa mo! Bumuntong hininga si Limuel. Hindi niya akalain na ganun ang mangyayari. Ang buong akala niya ay naniwala talaga si Kapitan Buboy sa kanya. Ngunit mas pinaniwalaan pala nito ang kasinungalingan ni Aling Carmen. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na si Kapitan Buboy kasama sina Carmen at Lando. Pakiramdam ni Limuel ay nag-iisa siya sa laban na yon. Ngunit kahit wala nang naniniwala sa kanya, alam niya sa kanyang puso na totoo ang mga sinabi niya. Pumasok na sina Limuel at Lolo Iking sa kanilang bahay. Huminto si Lolo Iking sa sala at humarap kay Limuel. Lolo, mas mabuti na wala rito sina Aling Carmen. Pero kinakabahan ako para sa buhay ni Kapitan Buboy. Limuel, tumigil ka na! Nakuha mo na ang gusto mo! Napaalis mo na si Carmen sa bahay natin! Wala na sila rito at tumigil ka na sa paninira mo sa kanila! Pero Lolo, totoo naman po ang sinasabi ko eh. Paano kung may masamang mangyari kay Kapitan Buboy? Dahil kay Aling Carmen at kay Lando. Walang mangyayaring masama kay Kapitan Buboy dahil hindi aswang si Carmen. Wala po akong dahilan para magsinungaling sa pagkakataon na to, Lo. Bakit ba ayaw niyo maniwala sa akin? Dahil kilala kita, Limuel. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo at mahilig kang gumawa ng kwento. Hindi na hinintay pa ni Lolo Iking na makapagsalita muli si Limuel. Lumabas ito ng bahay nang hindi sinabi kung saan ito magtutungo. Nang maiwanang mag-isa si Limuel ay nag-isip siya sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Alam niya na hindi pa rin ligtas, lalo na't nasa bulusan pa rin sina Aling Carmen at Lando. Alam niya rin na hindi siya dapat magsayang ng oras dahil maaaring sa muling pag-atake ni Aling Carmen ay may buhay na naman na mawawala. Kinabukasan, pagkagising ni Limuel ay agad siyang naglakad papunta sa bahay ni Kapitan Buboy. Hindi siya pinatahimik ng panaginip niya nung nakaraang gabi na pinatay daw ni Aling Carmen si Kapitan Buboy. Nais niyang siguruhin na buhay pa rin ang kapitan ng bulusan. Pagdating niya sa bahay ni Kapitan Buboy ay nakita niya agad si Aling Carmen na nagwawalis sa harapan ng bahay. Napahinto si Limuel nang tumingin si Aling Carmen sa kanya at ngumiti ng nakakatakot. Pinilit ni Limuel na maging matapang at lumapit siya kay Aling Carmen. Magandang umaga sa iyo, Limuel. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Huwag mong sabihin na hindi ka pa rin sumusuko na siraan kami ng anak ko. Hindi paninira ang ginagawa ko dahil nagsasabi ako ng totoo. Nagsasabi ka nga ng totoo, pero sa tingin mo ba ay meron pang maniniwala sa iyo? Kung walang maniniwala sa akin, maghahanap ako ng ebidensya para mapatunayan na manananggal ka at kasabwat mo si Lando na anak mo. Kahit anong gawin mo, walang maniniwala sa iyo kasi sinungaling kang bata, Limuel. Abuti na lang pala at ikaw ang nakatuklas sa sikreto namin ng anak mong si Lando. Ligtas pa rin kami kasi iniisip ng lahat na hindi totoo ang sinasabi mo. Nakakaawa kang bata, Limuel. Tumiim ang bagang ni Limuel. Labis siyang nainsulto sa sinabi ni Carmen, pero alam niya na may parte sa sinabi nito na totoo. Sa pagkakataon na yon ay lumabas si Kapitan Buboy mula sa loob ng bahay. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na buhay pa rin ang kapitan. Limuel, anong ginagawa mo rito? Ang aga naman! Wala po, Kapitan. Napadaan lang po ako. Sige po, aalis na po ako. Bago umalis si Limuel ay tinapunan siya ng masamang tingin ni Aling Carmen, pero isang ngiting ng iinis ang sinagot nito sa kanya. Mas lalo siyang naging determinado na isiwalat sa lahat kung sino talaga si Aling Carmen at si Lando bago pa muling makapambiktima ng mga inosenteng buhay ang dalawa. Kinagabihan sa hapunan ay hindi tumigil ang utak ni Limuel sa kung ano ang magiging susunod niyang hakbang. Hindi siya matahimik dahil nangangamba siya na baka patayin ni na Aling Carmen at Lando si Kapitan Buboy. Limuel, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo?
Iniisip mo pa rin ba yung naging epekto ng pagsisinungaling mo tungkol kay Aling Carmen? Aaminin kong diskumpiyado pa rin ako sa'yo, pero hindi ako galit. Bata ka pa at mababago pa ng panahon ang hindi tamang pag-uugali mo. Lolo, tanong lang po. Paano po ba mapapatay ang manananggal? Ang haba-haba ng sinabi ko tapos tatanungin mo ko ng kung paano mapapatay ang manananggal. Gaske ka talaga, bata ka. Ay nako, ewan ko sa'yo. Lolo, sige na po. Narinig ko po ang sinabi niyo kanina. Pero curious lang po ako sa kung paano po ba talaga mapapatay ang manananggal. O sige, sasagutin ko ang katanungan mo na yan. Kailangan hindi makabalik ang manananggal sa kalahati ng katawan nito. Kapag naabutan ng sikat ng araw ang isang manananggal na wala pa sa kalahati ng katawan niya, ay matutupok siya hanggang sa mamatay. Lolo, paano naman po mapipigilan ng manananggal para makabalik po sa kalahati ng katawan niya? Isa sa makaluma at mabisang paraan ay ang paglalagay ng maraming asin sa ibabaw ng kalahati ng katawan ng manananggal. Lulusawin ng asin ang katawan nito at kapag nangyari yun, ay hindi na makakabalik pa ang manananggal sa katawan nito. Teka, bakit mo ba naitanong yan, Limuel? Wala lang po, Lolo. Naisip ko lang po. Matapos marinig ang sagot na yon mula kay Lolo Iking, ay mabilis na bumuo ng plano si Limuel. Nagdesisyon siya na sa gabing yun ay sisiguraduhin niyang matatapos na ang kasamaan at kasinungalingan ni na Aling Carmen at Lando. Sumapit na ang oras ng pagtulog ni Limuel. Hinintay niyang makatulog si Lolo Iking at nang masiguro niya na malalim na ang tulog nito, ay saka siya marahang bumangon. Kinuha niya ang malaking garapon ng asin mula sa kusina. Muli siyang bumalik sa kwarto at mula sa ilalim ng papag ay hinila niya ang kanyang malaking kahon na naglalaman ng mga gamit ni Lolo Iking sa pagpatay sa aswang. Kinuha niya ang buntot ng pagi at tahimik siyang lumabas ng bahay. Mag-isang naglakad si Limuel sa gitna ng kadiliman ng gabi. Natatakot man ang bata, ay pinili pa rin niyang ituloy ang kanyang plano. Tinahak niya ang daan patungo sa bahay ni Kapitan Buboy. Pagdating niya roon, ay agad siyang dumiretso sa likod ng bahay at doon ay nakita niya ang kalahati ng katawan ni Aling Carmen. Napalunok si Limuel. Luminga siya sa paligid at hindi niya nakita si Lando. Dahan-dahang lumapit si Limuel sa kalahati ng katawan kahit nanginginig ang buo niyang katawan. Nakita niya ang mga lamang loob ni Aling Carmen na gumagalaw-galaw pa. Alam niyang sa oras na yon ay naghahanap na naman ng mabibiktima si Aling Carmen. Pero ang ipinagtataka niya ay bakit wala si Lando. Sanay siyang naroon nito at binabantayan ang katawan ng nanay nito. Ngunit hindi na yon binigyan pa ng pansin ni Limuel. Ang tanging nasa utak niya ng sandaling yon ay ang mabuhusan ng maraming asin ang ibabaw ng kalahati ng katawan ng manananggal. Dahan-dahan niyang binuksan ang garapon ng asin, subalit bago pa man niya magawang ibuhos yun sa katawan ng manananggal, ay may biglang sumunggab sa kanya mula sa kung saan. Nabitiwan ni Limuel ang garapon ng asin at natumba siya sa lupa. Pagtingin niya sa kanyang unahan, ay nakita niya ang isang lalaking aswang na nakangising nakatayo sa kanyang harapan. Nakita niya ang matatalim na ngipin nito at ang mga mata nitong mapulang-mapula. Ramdam niya ang takot na bumalot sa buo niyang katawan. Habang nakatayo ang aswang sa harapan ni Limuel, nagsalita ito. Hindi mo ba ako nakikilala, Limuel? Kuya Lando, aswang ka rin? Ano ba sa tingin mo? Malamang kagaya rin ako ng aking ina. Akala mo ba ay magtatagumpay ka sa balak mo? Alam ko na may balak ka, kaya nagtago ako at hinintay ka. Hindi kayo magtatagumpay! Hindi kayo makakaligtas sa mga tao! Hindi ako titigil hanggat hindi kayo napapatay! Nagkakamali ka, Limuel. Matagal na namin ginagawa ito ng nanay ko at maraming beses na kami nakaligtas at nakalusot. Alam mo bang kapag may nakatuklas ng lihim namin, ay lumilipat lang kami ng lugar.
Kaya kami napunta rito sa bulusan at sa buhay nyo. Nagkataon lang na sa huling bayan na pinuntahan namin ay nasalakay kami ng mga tao. Kaya sugatan ako nang dumating sa bahay nyo. Kayo ang totoong sinungaling. Niloko niyo si Lolo Iking at Kapitan Buboy. Pinagsamantalaan niyo ang kabaitan nila. Ngayon alam ko na talaga ang katotohanan. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung ano talaga kayo ng nanay mo. Mga demonyo kayo! Malakas na tumawa si Lando. Wala nang maniniwala sa iyo, Limuel. Alam ko kung anong gagawin ko. Papatayin kita. At para patuloy kaming mamuhay dito sa bulusan nang walang nakakaalam ng sikreto namin. Marahang tumayo si Limuel at matapang siyang tumingin kay Lando. Hindi siya papayag na magtagumpay si Lando at magpatuloy ang pagpatay nito at ni Aling Carmen sa iba pang mga tao. Hindi ako matatakot sa iyo, Lando. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Sisiguraduhin kong masisira ang plano niyo. Tingnan natin, Limuel. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Mabilis na sumugod si Lando kay Limuel. Gumulong si Limuel papunta sa garapon ng asin at mabilis niya yung binuksan. Dumakot siya ng asin at itinapon yun kay Lando. Sapol sa muka si Lando kaya napaatras ito. Umusok ang muka ng aswang at ang iba pang bahagi ng katawan nito na tinamaan ng asin. Walang yakang bata ka! Walang yaka! Papatayin kita! Sa pagkakataon na yon ay hindi inasahan ni Limuel ang pagdating ni Lolo Iking. May dala itong matalas na itak at walang pag-aatubili na sinugod nito si Lando. Nagawang iwasan ni Lando ang unang pag-atake ni Lolo Iking. Mahina ka na, Iking. Mahina ka na. Wala kang laban sa akin. Isa ka na lang matandang walang silbi. Mas lalong nagalit si Lolo Iking sa sinabing yun ni Lando, kaya nagpatuloy ito sa pag-atake kay Lando. Ngunit lahat ng taga at saksak ni Lolo Iking gamit ang itak ay naiiwasan lamang ng aswang. Habang abala naman si Lando sa pakikipaglaban kay Lolo Iking, ay mabilis na nag-isip si Limuel ng dapat niyang gawin. Napako ang mata niya sa kalahating katawan ni Aling Carmen. Hindi na siya nagdalawang isip na lapitan yon at ibinuhos niya ang lahat ng asin na nasa garapon sa ibabaw ng kalahati ng katawan ng manananggal. Umusok yun at kumulo. Naglabas yun ng nakakasulasok na amoy na halos ikabaliktad ng sikmura ni Limuel. Biglang lumingon si Lando kay Limuel at nanlaki lalo ang mga mata nito nang makita ang ginawa ni Limuel sa kalahating katawan ng kanyang nanay. Sigurado ako na hindi na makakabalik ang nanay mo sa katawan niya. Papatayin talaga kita! Hayop kang bata ka! Malakas na itinulak ni Lando si Lolo Iking at natumba ang matanda sa lupa. Galit na sumugod si Lando kay Limuel. Ngunit bago pa man makaabot si Lando kay Limuel, ay nakatayo na si Lolo Iking at sinaksak nito sa likod ang aswang gamit ang kanyang itak. Nang hugutin ni Lolo Iking ang itak, ay napaluhod ito sa lupa. Hinugot ni Limuel ang nakasuksok na buntot ng pagi sa likod ng kanyang short na kinuha niya sa ilalim ng kama ng kanyang lolo. Sumigaw si Limuel at malakas at walang tigil na pinaghahampas nun si Lando. Maya-maya pa ay tuluyan ng napahiga si Lando. Hindi na pinalampas ni Lolo Iking ang pagkakataon na yon. Agad ditong sinaksak sa dibdib si Lando na naging dahilan para tuluyan itong malagutan ng hininga. Humihingal, ngunit masayang lumapit si Limuel kay Lolo Iking. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ng lolo niya. Lolo, nagtagumpay tayo. Patay na si Lando. Patawad, Limuel apo. Kung hindi agad ako naniwala sa mga sinabi mo sa akin. Kung naniwala sana ako sa iyo ay baka hindi na umabot sa ganito ang lahat. Naiintindihan po kita, Lolo Iking. Kasalanan ko rin naman po kung bakit wala na pong naniniwala sa mga sinasabi ko. Pero ang importante po sa ngayon ay wala na po si Lando. Napatay po natin siya. Hindi pa tapos ang laban, Limuel. Buhay pa si Carmen. Pinatay natin ang anak niya at sinira ang kalahati ng katawan niya. Sigurado ako
na gagawin niya ang lahat para makapaghiganti. Habang unti-unting nalulusaw dahil sa asin ang kalahati ng katawan ng manananggal, ay narinig nila ang isang huni na parang mula sa isang malaking ibon. Lumakas ang hangin at dumating na ang manananggal na si Aling Carmen. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit nang makita na wala ng buhay ang katawan ni Lando at ang kalahati ng katawan na natutunaw dahil sa asin. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo! Pagsisisihan niyo! Sumugod si Aling Carmen kina Limuel at Lolo Iking, ngunit biglang dumating si Kapitan Buboy at ang ilang tanod. Agad na pinaulanan ni Kapitan Buboy ng bala ng baril ang manananggal. Tinamaan ng bala ang manananggal sa iba't ibang parte ng katawan nito. Sinubukan pa nitong tumakas, ngunit nang tamaan ito ng bala sa likod ng ulo, ay agad itong bumulusok pa ibaba. Nang bumagsak sa lupa ang manananggal, ay wala na yung buhay. Dalawa, nasaktan ba kayo maglolo? Mabuti na lang at napadaan kami rito sa bahay ko nang marinig namin ang ingay dito. Hindi naman kami nasaktan, Kapitan. Magpasalamat tayo kay Limuel dahil kahit walang naniwala sa kanya, ay sinubukan pa rin niyang paslangin sina Carmen at Lando na siyang mga aswang na pumatay sa ilang tao rito sa ating lugar. May paghangang tiningnan ni Kapitan Buboy si Limuel. Para kay Limuel ay wala na sa kanya kung walang naniwala sa mga sinabi niya noon tungkol kina Aling Carmen at Lando. Para sa kanya, mas mahalaga na wala na ang dalawa dahil ibig sabihin ay ligtas na muli ang bulusan mula sa mga aswang. Tiningnan nila ang walang buhay na katawan ni na Aling Carmen at Lando. Pinanood nila ang mabilis na pagkalusaw ng kalahati ng katawan ng manananggal hanggang sa tuluyan na yung malusaw. Matapos ang nangyari, ay mabilis na kumalat sa buong bulusan ang kabayanihang ginawa ng batang si Limuel. Dahil sa ginawa ni Limuel, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Ang dati niyang imahe bilang isang sinungaling ay tuluyan nang nawala. Naramdaman ni Limuel ang paggalang at tiwala ng mga tao sa kanya na isang bagay na noon ay hindi niya inasahang mararanasan niya. Simula noon, hindi na kailanman gumawa ng kwento si Limuel. Hindi na siya nagsinungaling. Nalaman niya na walang magandang maidudulot ang pagsisinungaling. Ang kanyang mga karanasan ang nagturo sa kanya ng mahalagang leksyon sa buhay. Dahil sa patuloy na pagkawala ng kakayahan ng manggagamot na si Lolo Iking, ay sinimulan na nitong sanayin si Limuel para maging isang albularyo. Lumipas ang mga buwan, ay natuto na si Limuel na manggamot at lalo pa siyang gumaling sa paglipas ng mga taon. Naramdaman ng mga tao sa bulusan ang dedikasyon at pagmamalasakit ni Limuel, kaya sa tuwing may nagkakasakit o nangangailangan ng tulong, ay si Limuel na ang kanilang nilalapitan. At tulad ng kanyang lolo, naging matagumpay at mahusay ding albularyo si Limuel sa kanilang lugar.